So ito yung most hated player or most disliked player ngayong season. So no particular order, yung iba dito malamang alam nyo na kung bakit, yung iba naman bago pa lang. So habang nagbabasa ako sa Reddit, nadaanan ko lang to na marami pala mga fans ang ayaw kay Scottie Barnes ng Toronto Raptors. Sa malamang yung iba, hindi alam yun dahil siguro hindi fan ng Raptors or hindi rin pinapansin. So kahit ako ngayon ko lang din nakita na marami palang ayaw dito kay Scottie Barnes. Naging all-star siya ngayong taon, isa sa mga rising star ng NBA bukod sa ginawa niya ng all-star weekend na yung nilaro pa niya, dun kasi nag-spark lalo yung ines ng ibang mga fans dito kay Barnes. Tinatawag siya ng iba na may sariling mundo, yung iba tinawag siyang overrated nang pinili siya bilang replacement all-star na hindi pa niya sineryoso yung event. Mostly, yung karakter ni Barnes ang ayaw ng mga fans. So 22 years old pa lang siya going 23 pero hindi tumutugma yung karakter niya bilang isang professional player. Pinupuna ng mga fans yung mga antics nitong si Barnes kahit yung pagsasalita niya. Lalo na nung nag-livestream si Barnes na kinuwento niya na bumili siya ng isang t-shirt na worth $500 or $400 na sinuot lang niya ng isang beses tapos binalik niya. Nakita niya ulit yung t-shirt na yon na binebenta dun sa store. Yung ibang media sa Raptors fanbase sinabing yung ginawa naman ni Barnes ideal yun kung sa ibang tao. Pero hindi sa player na gaya niyang kumikita ng $8 million kada taon. Hindi magandang ugali kung saan nilagay niya pa sa livestream. Sinabing goofy lang naman itong si Scottie Barnes. Sa Reddit post pa na nakita ko doon, parang imposible ng paniwalaan kasi yung nakalagay doon. Na meron nakakasama siya dating chika bebe, tapos natulog sila, iniwanan niya ng peanut butter. Yung peanut butter na yon, hindi mo ipapalaman sa tinapay, sa malamang alam nyo na yon. Kung isa sa most hated or most disliked player nung umpisa ng season si James Harden. Ito ay dahil nung nag-request siya ng trade paalis ng Philadelphia at kinukulit niyang ma-trade dito sa Clippers. Ang dahilan kasi noon hindi napagbigyan yung hinihingi niyang contract. Tinawag niyang sinungaling si Daryl Morey, sinabi din niyang siya yung system na kahit yung sportscaster ng Dallas hindi na nakapagpigil kay Harden noon at nagbigay ng komento. Nang binanggit doon, hindi siya yung system kundi siya yung problema. Si James Harden din yung isa sa mga player na gugustuhin ng ibang mga fans at analysts na mag-fail. Kung ikukumpara kasi kay Russell Westbrook na isa din sa most hated player dati na pine-personal pa nga siya ng ibang mga fans, si Westbrook naman kasi nakuha niya yung loob ng ibang mga fans at analysts nung siya na mismo ang humiling na magpalipat mula sa 6-man position. Kasama kasi ni Westbrook itong si James Harden, nakasama din nila si Kawhi na isa sa most liked player naman ngayon sa NBA. Kapag natatalo ang Clippers, si Harden ang kino-call out or sinisisi ng ibang analyst doon. Nung nalipat din si Harden sa Clippers, sinabi noon na ito na ang last chance na sa NBA na kapag hindi siya nag-champion, wala nang team ang magkaka-interest sa kanya. Pero nakadepende pa rin kasi yun. Dahil nga si James Harden, meron ngayong 17 points, 5 rebounds, 8 assists per game na nasa 44% sa field at 41% sa 3-point area. Yun ang first time kay Harden na meron siyang 40% na average sa field. Since 2013, nung nasa Houston na siya, ito din ang lowest ni Harden pagdating sa turnovers. So sa stats, hindi ganun kababa itong si James Harden. Kung hindi nga lang makakapasok ang Clippers sa finals, malamang si James Harden ulit ang sisihin doon. At dadating pa yung free agency na hindi alam kung magkano ang hihingi ni James Harden. Dahil doon nagmula yung issue ni Harden sa Sixers nang hindi nga napagbigyan yung kontratang hinihiling niya. Si Draymond Green naman ilang beses nang nasuspend ngayong taon dahil sa mga antics niya. Confrontational lagi kasi itong si Draymond at lagi siyang nasa radar ng mga fans kapag mayroong gulo. Si Green ang nangunguna doon. Meron ding Draymond Green rule na mas bibigyan siya ng mas matinding tawag mula sa mga referee. Mula sa pagiging hated player, ito rin si Draymond ay tinatawag na dirty player dahil nga sa nangyari sa kanila ni Rudy Gobert at Nurkic, kasama pa yung nakarang taon kay Domantas Sabonis. Dahil kapag gumawa siya ng antics at nasuspend siya, maapektuhan noon ang team. Nung nagkaroon ng losing streak ang Warriors, isinisi din ng mga fans kay Draymond kung bakit nagkaganon ang kanilang run. Dahil nga kung kailan kailangan siya sa team, doon pa siya gumawa ng mga antics niya na humantong sa suspension. Pagbalik ni Draymond sa NBA, ilang games lang din, balik ulit siya sa dati.
Si MPJ ilagay ko na rin dito kasi parang taon-taon na lang lagi siya nakikriticize at merong mga fans na nagagalit sa kanya. Pero si MPJ kasi parang kada year iba-ibang group ng fans yung pinupuntahan niya o tinatarget niya. So si MPJ din naging laman ng mga memes dahil nga hindi siya namamasa. Meron so far siya sa kanyang buong karir na 280 assists. Mas marami pa yung kay James Harden ngayong season na mahigit 400 assists. Pinaliwanag naman kasi to ni MPJ na siya yung third player sa rotation nitong Nuggets. Hindi niya na pwedeng ipasa kapag naiset na yung play mula dito kay Jamal Murray or dito kay Jokic. Si MPJ nasasangkot sa mga online issue. Ilang beses na siyang sinubukang i-cancel. Yung una doon, yung 2020, yung kay George Floyd, na sinabi niyang ipagdasal na lang yung mga pulis na ang lumalabas, suportado niya yung mga nasangkot doon. Nang sumunod na taon naman, yung tungkol sa vaccine, pinagbintangan siya noon ng mga fans online. Kung malaking pangalan si MPJ na isang all-star level player, malamang na pagmulta na or sinuspende pa ng NBA or ng kanilang team. Yung pinaka-latest naman nung sinubukang i-cancel ulit si MPJ dahil naman to sa komento niya sa salary ng mga WNBA player. Matagal na kasing issue yun sa NBA circle na ang NBA pa nga ang bumubuhay sa liga ng Women's League. Mababa kasi ang sahod nun dahil mababa ang revenue pumapasok. Ang ginamit pa kasing example ni MPJ ay yung mga ping-pong players na ang pinakamagaling sa sports na yon ay maitutulad sa pinakamagaling sa NBA pero yung mga nanonood hindi at iba pa rin yung revenue na pumapasok. Sinabi rin kasi niya na different sports ang WNBA at ang NBA. Yung female league hindi mapupuno ang arena at tinutulugan nga lang ng ibang mga fans. So yung huli dinagdag ko lang yon. Dahil sa komento na yun ni MPJ, kinall out siya ng mga fans at sinubukan niya i-cancel na malaking issue kasi yung ginawa ni MPJ. Pero hindi nga masyadong nagtagal yun. Kung si Kyrie or LeBron or si Kevin Durant ang nagsabi noon, malamang malaking balita at magtatagal. Kaya nasabi ko noon, nung 3-point showdown ni Steph at ni UNESCO, pinakaagat lang noon si Steph or trap lang yon para sa kanya. Ang naging alay noon si Kenny Smith na sinubukang i-cancel kaso walang nangyari kasi hindi big name. Si Jaylen Brown naman nung off-season nahati yung mga fans dahil sa kontratang binigay sa kanya ng Boston, $300+ million. Merong mga fans noon na nagsabing hindi deserve ni Brown ang ganong kalaking kontrata at sinabi pang overpaid siya dahil nga sa naging performance niya noong mga nakaraang playoffs. Mas babagay ang ganong kontrata dito kay Jason Tatum dahil siya yung franchise player ng Celtics. Kaso nga lang, automatic kasing magiging eligible si Jaylen Brown sa ganong kalaking kontrata or extension dahil nung masama siya sa All-NBA selection. So hindi kasalanan ni Brown na malaking kontrata ang binigay sa kanya ng Boston kasi kasama yon sa collective bargain agreement rule. Bukod kasi sa kanya, marami naman talagang overpaid player ngayon katulad ni Ayton, Ben Simmons at kay si Jordan Poole. Ang nagpalala pa nun ay nung nakarang All-Star Weekend na imbes sa gipin di umano ni Vice President yung dunk contest lalong nalubog. Naging meme si Jaylen Brown, sinabing pinaboran pa siya ng mga judges nun para makapasok sa final round. Kaso nga, kaya lang sumali nun si Jaylen Brown, wala kasing gustong sumali na ibang player. Karamihan pa ng mga haters nito si Jaylen Brown galing sa fans ng Boston. Kasi may history sa Boston na yung mga fans nila merong pagkakarera. So Englishin nyo na lang, madidilaw kasi ako. Kinall out na rin kasi dati ni Jason Tatum. Kahit pa si Bill Russell nun.